Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Unahin nating pag-usapan ang inilapag po na patotoo ng isang Kim Pao account dito sa X tungkol sa pagsuporta niya kay Kim and Paolo. Mula po ito kay Chibug, sabi niya, I'm not really a fan of Filipino movies or actors, so I didn't know Kim Chu and Paolo Avellino before. I would only hear about them in the news since I was more into Korean movies and series. One day, I saw a Filipino adaptation of What's Wrong with Secretary Kim, and it made me curious. That's how I discovered them, and I was really impressed by their performance. Since then, I've been following both of them, even their personal lives. My feed is now full of Kim Pao content, and I often watch their clips after work. I don't usually post, I just leave heart reactions. I even created X and Instagram account because of them. My husband and son laugh because I smile while watching their clips. I don't watch Korean series anymore. I'm now fully into Kim Pao and praying they end up together. So yun po yung isang napakagandang patotoo ng isang Kim Pao fan dito sa X. So hindi pala niya talaga kilala si Kim and Paula Avellino before hanggang sa eto nga dahil sa Secretary Kim doon po nagsimula mga kakimpaw. And nakakatuwa lang mga kakimpaw dahil fully Kimpaw fans na siya na sumusuporta kay Kim and kay Paolo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang naging post ng The Cross at Kenilworth ba to? Sabi niya about ito kay Kim Chu mga kakimpaw. Sabi dito, we had a very special guest join us here at The Cross. Kimberly Suyap Chu, Chinita Princess, tinag niya, is a Filipino actress, singer, performer, television host, and businesswoman, known for her performances in a range of genres across film and television. She rose to fame after winning the first teen edition of Pinoy Big Brother 2006. Juice film have grossed almost 1.5 billion at the box office, making her one of the highest grossing box office stars of all time. Forbes Asia named her one of Asia Pacific most influential Filipino personality in 2020. Thank you for joining us, Kim. And ayan po yung picture ni Chinita Princess mga kakimpaw sa The Cross. Talagang sila very proud na naging guest nila si Chinita Princess. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga kakimpawang tungkol dito sa picture po ni Chinita Princess at sa picture ni Jay na kung saan ay pinagkompetensya na naman ng isang fan page dito po sa Facebook. So bale, pinatanda po nila yung picture ni Kim Chu, ganun din kay Janine. Parang gusto niyang sabihin na sino daw yung pinakamaganda dito kahit na matanda na or tumanda na si Kim or si Jay. So may nagsasabing si Jay daw mas maganda, may nagsasabi namang si Kim Chu daw mas maganda. Pero mostly ang nababasa ko, mas maganda nga daw po si Chinita Princess. Katulad na lamang po ni Ma'am Rose Belinda. Sabi niya, Kim Chu din maganda, cute ang bibig, hindi makapal ang lips at hindi mataray ang kilay. Pati ang ugali maganda pa, sexy na, matalino pa. Hindi kaya ni Janine and sobrang talino ni Kim. Kahit sabihin pa nila na mababa lang ang pinag-aralan, wala sa aral yan. Tingnan nyo. Mahaba na ang naabot niya ngayon. Sobrang inggit lang sila ang magalit. Madjed. So, correct mga kakimpaw. Si Kim Chu po kasi mga kakimpaw, wala na siyang dapat pang patunayan pa, di ba? Dahil lahat binigay niya na po dito sa showbiz industry. Kilalang kilala na po siya mga kakimpaw. Kaya sa mga patuloy po na nagkukumpara sa kanya dito kay Jay, please lang tigilan nyo na po yan. Kung hanap nyo lang ay engagement na ko mga kakimpaw, wag na lang po kayong mag-react dito. Hayaan po ninyo na mag-post ng mag-post
yung mga page na yan kasi engagement lang naman ang habol ng mga yan sa inyo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang post ng Stars News. Sabi niya, naging usap-usapan sa buong social media ang mga huling kaganapan sa pagitan ni Kim Chiu at Paula Avellino na tila nagpapatunay na hindi lamang ito basta pang telebisyon. Marami ang nagulat nang makita ang aktres na nasa gitna ng isang tila asawa duty para sa kanyang kapareha. Ngunit mas lalong uminit ang usapan nang biglang rumuspende ang kanyang kapatid na si Twinkle kasama ang mister nito sa isang hindi inaasahang pagkakataon daw. Ano nga ba daw ba ang nangyari sa likod ng mga kamera at bakit tila naging seryoso ang sitwasyon na kinailangan pa ng tulong ng pamilya? Ito na nga ba ang hudyat na ang Kim Pao ay umuwi na sa totoong sumpaan? Huwag magpahuli daw sa mga detalyeng hindi mo makikita. Actually, mga kakimpaw, ito talaga yung minamanifest natin, di ba? Na, di ba, mga kakimpaw, matuloy sa simbahan yung kanilang pag-iibigan at yung kanilang love team. Pero sabi ko nga po mga kakimpaw, sa ngayon malabo pa po yan dahil sa ganda ng career ni Kim and Paolo Avellino. Sobrang patok sila sa masa kaya hindi pa po nila bibitawan marahil ang showbiz industry. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa di umano'y matinding revelasyon daw ni Kim and Paolo ngayong Abril. So mula po ito sa post ni Blair. Sabi niya, curious ako. Ano ba ang matinding revelasyon ng hashtag Kim Pao this April? So maging ako mga kakimpaw, right after mabasa ko po itong post ni Blair, na-curious din ako, anong meron ngayong April? Ano ba yung magiging announcement nila bukod sa Kim Pao World Tour? Bukod sa birthday ni Chinita Princess, meron bang panibagong magiging announcement for Kim and Paolo Avellino? Ngayon din kaya i-anunsyo yung big project ni Kim and Paolo na gagawin po nila? Yan po ang dapat nating abangan. Kasi another good news na naman daw ito mga kakimpaw, itong nag-circulate ngayon sa mundo ng social media, bukod pa raw ito sa Kim Pao World Tour, bukod pa sa anniversary, bukod pa sa magiging birthday celebration ni Chinita Princess. So ano kaya ito bukod sa project mga kakimpaw, meron po ba kayong naiisip? Kasi nung nagbasa ako sa comment section sa post nitong si Blair, merong mga nagsasabi na baka ito na daw yung inaantay nila mga kakimpaw na pagkakataon about kay Kim and Paolo. Nako mga kakimpaw, antayin na lang po natin kung ano ba talaga yung magiging revelasyon ni Kim and Paolo ngayong April. Ngayon mismong April mga kakimpaw bago matapos ang buwang Abril. So antabayanan natin kung ano yung good news na yan na ikakayanig ng buong bansa. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.